Purihin po ang ating Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa po sa inyo and welcome po muli para po sa gabi po ito ng ating pagtitipon. At ngayon po ay ang pinakahuling araw po para po sa buwan po na ito ng Nobyembre. Bukas na po ay December na po at yung inaantay na po ng marami po sa atin, no, na wala pong iba kung hindi yung tinatawag po na paglapit po sa Kapaskuhan. Ayan, napakaraming nag-aantay po doon sa okasyon po na yan. Well, anyway, para po sa pagtatapos po sa buwan po na ito ng Nobyembre po, napakagandang mensahe po ang siyang ibibigay po sa atin ng ating Panginoon. At harinawa, ito po'y maging pagpapala po sa atin para po sa gabi po ito at sa susunod po na mga darating pa pong mga linggo sa ating pag-aaral, sa tuwing ating pong online services po natin, tuwing Webes at saka po linggo. Marami pa po tayo mga matututunan po, buhat po sa salita ng ating Panginoon. Ngunit sa gabi pong ito, katulad ng sinabi ko, isang magandang pag-aaral na parang karugtong po ng ating tinalakay po nung nakaraang Webes po. At tayo po yun, manalangin na po at alam ko excited na po tayo. At harinawa ang pagpapala ng banal na Espiritu ay sumaatin po sa kanya pong mga salita. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, sa oras po na ito, muli kaming nagpapasalamat para sa pagkakataon na ibinigay mo sa aming makapagpuri, makapagpaluwalhati, Panginoon, sa banal po ninyong pangalan. Maraming salamat po, Panginoon, sa oportunidad po na ito, sa pagkakataon upang ikaw ay mapuri, maparangalan. Muli sa gabi pong ito, Panginoon, ay amin pong iniaalay ang lahat ng aming mga binigay na pagpupuri, pagsamba po sa inyo. At maging ang oras po na ito ay aming itinatalaga sa imong pagpalang kapangyarihan na inyo pong loobin, Panginoon, na maging kapaki-pakinabangan. Ito po'y kakuhanan po namin ng kalakasan ng aming pananampalataya. Higit ka naming makilala, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. At idinadalangin po namin, dagdagan mo ang aming mga pananampalataya sa lahat ng mga salita po ninyo na amin po mapapakinggan. Pahintulutan mo maging buhay ang bawat tinig po ninyo, bawat salita po ninyo, bawat pangako po ninyo. Ito po'y matanggap po namin sa mga oras po na ito. Maraming salamat, Panginoon. Kami po'y nagpupuri, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa mabuting bagay, Panginoon, na aming tatamasahin para sa gabing ito. Pagpalain mo rin ang bibig ng alipin at ikaw ang siyang maparangalan at maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Okay po, no? So purihin ng ating Panginoon. Tayo po ay bumasa po sa kanya pong salita. Taken in the book of James chapter 2 verse 14 up to verse 26. Let's read this. James chapter 2 verse 14 up to verse 26. In King James Version, ito po ang sabi pong ganun. What do it profit, my brethren, though a man say he had faith and have not works? Can faith save him? If a brother or sister be naked and destitute of daily food, and one of you say unto them, Depart in peace, be ye warm and filled. Notwithstanding, ye give them not those things which are needful to the body. What do it profit? Even so, faith, if it had not works, is dead, being alone. Yea, verse 18, a man may say, Thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. Thou believest that there is one God? Thou doest well. The devils also believe and tremble. But will thou know, O vain man, that faith without works is dead? Was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? Seest thou how faith wrought with his work, and by works was faith made perfect? And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only. Likewise also was not Rahab the harlot justified by works, when she had received the messengers
and had sent them out another way, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Praise the name of Jesus. So definitely, no, by reading those passages, no, once again, somehow you may have the idea na siyang ating tatalakayin. And by the way, no, let me tell you, no, ito pong pagtalakay po natin para po sa gabi pong ito ay pinamagatan ko po itong the three types of faith, no. Kung nakaraan is all about faith din ang siyang tinalakay po natin. Ito'y karugtong na masasabi ko po ng pag-aaral po natin nung nakaraang Huwebes po, because faith is unquestionably an essential component of our Christian life. Bilang isang tayo po ay mananampalataya, napakahalaga po nito sa ating pong buhay. In fact, sinasabi ko nga nung nakaraan, di po ba, na talagang tayo nga ay tinatawag na mananampalataya, no? Kahit nga sa English, believer, no? Ang tawag po sa sino mang lumapit at nagsisit, nagpakumbaba sa ating Panginoon, tinatawag po siyang mananampalataya. It is because a large portion or part of our Christian life, no, malaki po ang kaugnayan nung tinatawag na pananampalataya. In fact, no, we all know and we're very much familiar in the scriptures wherein the Bible promises in Hebrews chapter 11 verse 6 that without faith it is impossible to please God, no. Another thing na makikita natin, we all know that Christian is saved by faith. Andyan na naman niya according to Ephesians chapter 2 verse 8. And in 2 Corinthians chapter 5 verse 7, we had been advised by Paul, no, as a Christian that we should walk and live by faith. Walking and living by faith. Sinabi na naman po ng salita ng ating Panginoon. And also sin is defined or described as anything we do apart from faith. Ano man daw po ang gawin po natin na labas sa pananampalataya o hindi naaayon sa pananampalataya, ito po ay isang kasalanan. So that is why it is critical to understand, no, bilang tayo ay believers, bilang tayo mananampalataya, na pagdating sa usaping pananampalataya, there are various types of faith, no, but only one we may say, no, pagdating po doon sa tinatawag po na faith po na ito, ito lamang po yung may sinasabi po na pananampalatayang may kakayanang makapagligtas, no, o yung in English nga, faith that save or saving faith na tinatawag po na yan. So walang iba po from the Bible, no, writer na nakapag-explain ng maganda rin po na pagpapaliwanag patungkol sa pananampalataya na may kalakip na gawa ay wala pong iba kung hindi si James, no. Si James po, nagpakita po siya from the scriptures, no, kanyang isinulat sa epistles po na yun, no, particular with the passages that we have read earlier in James chapter 2 verse 14 up to verse 26. Binigyan po ng emphasis po nito pong si James, no, yung tinatawag na faith that works for the salvation of the soul. And for tonight, no, ito po ang siyang ating tatalakayin po. As I have mentioned, since na ang tatalakayin po natin is the three types of faith, no, definitely, tatlong bahagi po, ito pong pag-aaral po natin. At harinawang panalangin ko po sa bawat isa po ay ating pong maunawaan at higit lalo lumago ang ating pananampalataya, yumabong ang ating pananampalataya at madagdagan po ang ating pananampalataya sa ating kaisa-isang Diyos na makapangyarihan. So let's discuss these three types of faith, no. So from verse 14 up to verse 17 sa epistles po na ito ni James, no, especially in chapter 2, makikita po natin the first faith na kanya pong tinutukoy po rito. The first type of faith is none other than the dead faith. Ayun, ako. Dead faith po ito, todas agad, no. Ayun ang patay na pananampalataya. So alam na natin pag sinabing patay, malinaw na malinaw. Parang pag sinabing patay, walang silbi, ganun walang kabuluhan, no. Tignan po natin, let's read this, no, in verse 14 up to verse 17 in James chapter 2. Ito po ang pagkakasabi. What do it profit, my brethren, though a man may say he had faith and have not works, can faith save him?
If a brother or sisters be naked, destitute of daily food, and one of you say unto them, Depart in peace, be ye warm and filled, notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body, what do it profit? Even so, if it had not works, tignan nyo, if it had not works, is dead being alone. Ayun ang sinasabi po, no? Kita, malinaw po na ito po patay po kung wala po itong kalakip na gawa. Yan ang sinasabi po ni James, no? So, ito pong klase ng pananampalataya po na ito na binabanggit po ni James, no? Makikita po natin, sometimes pagka sinabing dead faith, na isa-substitute po yung words, no, are being substitute for action, as in James example, no? Kasi people who have this kind of parang dead faith po na to, yung mga may dead faith po, yung mga may patay na pananampalataya, no? So, sila po parang parang maintindihan nyo po, diretso po at tahasang wala pong pangingimi. Ang meron po mga tao na sinasabing patay sa pananampalataya, puro lamang po yan mga salita. Yan. Puro bunganga lang po yan, no? Makikita mo, salita ng salita, mahusay magsalita, pero wala pong makikita po tayong gawa pagdating po dyan, no? So, whether it be in terms of prayer or sabihin natin na doctrine man po yan, no? You know, kahit marami ka pang naiko-quote na verses po, dami mong alam, no, sa Bible, pero tandaan po ninyo, kung hindi po tayo mamumuhay ayon po sa mga sinasabi natin, mga winiwika na mga salita ng ating Panginoon, definitely, para lang po tayo ng mga Pariseo nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo. That is why, no, in Matthew chapter 23 verse 3, ito po itinuligsa ng Panginoon, ito po mga iskriba at mga Pariseo. In Matthew chapter 23 verse 3, in EHV translation or Evangelical Heritage Version, ito po ang sabi pong ganon. So, practice and observe what they tell you. Kung ano yung sinasabi raw ng mga Pariseo, ng mga iskriba, gawin ninyo ika. Yun ang sabi, but do not do as they do. Ngunit wag nyong gagawin yung ginagawa nila. Bakit? Ito po, because they do not practice what they preach. Yun ang siya mabigat po, no? So, when you say they do not practice what they preach, ito po yung dead faith po yan. Pagka ganyan, no? Hindi po na isa sa pamuhay ang pananampalataya, no? It's just merely an intellectual belief, no? Parang diretso po, parang head knowledge lang po yan, no? So, maaring alam niya yung tinatawag po maalam pagdating sa doctrine of salvation, marunong, may alam okay, no? Daming alam Maraming ganyan po, maraming alam. Pero tignan po ninyo, yung tinatawag po na kanyang pumbuhay ay hindi po nakasurrender sa ating Panginoon at hindi po lubos na nananalig at nananampalataya sa ating tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Puro lamang po sila salita o satsat na tinatawag, pero wala pong backup nung tinatawag po na paniniwala. In fact, this is one thing, no, na naoobserbahan po, especially in Western world, no? Kaya po parang marami rin po ang nasasabing nagkakaroon ng failure in terms of ministry. It is mostly po majority na masasabi po, no, ng ang mga nakapagtuturo po sa Bible school po, majority po sa Western world is yung mga professor na tinatawag po. Ito na may professor lang po by profession talaga, by license po Pero wala po talaga silang parang somehow na parang experience talaga about what we call a personal encounter with this divine Savior, no? Na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, turo lang sila ng turo. Ang tanong nga tuloy ni James, kapag ganyan, can this type of faith save us? Pwede ba tayong maligtas sa ganyan pong klaseng pananampalataya? Maaring maalam ka, maaring ang dami mong alam sa Biblia, no? Isipin po ninyo, ang Biblia po, ito po yung aral ng Panginoon na atin pong dapat ipamuhay. Ibig sabihin, kapag ito'y nagturo ng pag-ibig, kailangan i-apply po natin yung pag-ibig. At isang mabigat na aral ng Panginoon sa pag-ibig is to love your enemies. Yan So, diyan po tayo masusubok. Ganon din naman, nagtuturo, itinuro ng Panginoon ang patungkol sa pagpapatawad. Pero kung hindi po tayo matututo magpatawad at magbigay po ng kapatawaran sa ating pong kapwa,
alam niyo pag pinag-usapan ng kapatawaran, kinakailangan bago makapagbigay ng pagpapatawad ang sino man, dapat siya ay nakatanggap ng kapatawaran at pangalawa po, nire-require po ng salita ng Panginoon sa magpapatawad po at para makapagpatawad ay ang kababaan ng loob, yung tunay po na kababaang loob. So, a dead faith is any declaration of faith, no, na wala pong resulta ng pagbabago sa buhay na makikita po sa pamamagitan po ng gawa, no. So that is why dead faith is a counterfeit faith na masasabi na rin at the same time hindi po yung totoo, hindi po tunay yung bagay po na yun, no. So ang tanong, meron po ba tayong ganitong klaseng pananampalataya po na to, yung tinatawag na dead faith na to, no? Patay na pananampalataya kung ang ating paglakad o ang ating pamumuhay, paglakad sa pananampalataya, pamumuhay Kristiyano ay hindi po bumabalanse, umuugma, tumatama, no, sa mga sinasabi po natin, definitely meron po tayong dead faith na tinatawag or some we may call it a counterfeit faith kapag ka po ganyan, no. So dapat ay yung gawa po natin mag-match po ito sa ating pong mga salita, no, na sinasabi. Yung ating pong works, no, if it do not match with our words, definitely that is a counterfeit faith. That is a blind intellectual faith, no. Ang sabi nga po, no, dito po, no, ni in book of James chapter 2 verse 17 verse 20 to 26, tignan po natin ang pagkakawika, basahin po natin maigi po ito. Binigyan ng diin po ito ni James, no, o ni Santiago. Even so, faith, if it had not works, is dead being alone. But will thou know, O vain man, that faith without works is dead? Verse 16, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Yun. Kita ninyo, patay kapag ka po talaga walang kalaki po na pananampalataya. And another thing na sinabi nga po ni Warren Wiersbe, sabi niya pong gano'n, no? No man can come to Christ. No man can come to Christ by faith and remain the same any more than he came into contact with the 220-volt wire and remain the same. Which is true, kapatid kaibigan. Totoo po yan. The moment na ikaw ay nagkaroon ng encounter, no, experience sa ating Panginoong Jesucristo, totoo yan, you will not remain the same. Something is going to change in your life the moment na makaniig mo o makatagpo mo ang ating Panginoong Jesucristo. Kung paano nga daw, totoo po yun, kung yung sa kuryente nga subukan mo na madampian ka ng kuryente po na 220 volts. Tignan natin kung manatili kang ganun pa rin sa dati mong katayuan. May mangyayari sa iyo, sunog ka kapag ganyan. Likewise, sa Panginoon, ganun din. Hindi po pwedeng ma-encounter mo ang Lord na walang mababago sa iyo. So kung sinasabi mo man, bakit ganun? Meron ako alam na sinasabi nila may encounter sila sa Lord pero hindi pa rin sila nagbabago. Ang totoo nun, hindi pa po nila na-encounter ang Panginoon. Yun ang katotohanan po. Kasi kapag talagang meron kang encounter, may mababago sa iyo. Hindi ko sinasabing 100%. Kahit sabihin mo, mabagal man yan, anumang bagal ng pag-usad ng pagbabago mo, basta't merong nagbabago sa iyo, kapatid kaibigan. Genuine, or authentic, or tunay, yung tinatawag po na encounter mo sa ating Panginoon. John chapter 5 verse 12. 1 John chapter 5 verse 12, he that had the Son had life, and he that had not the Son of God had not life. Yan ang sinasabi po, no? So, that is the first type of faith na siyang ating nalakay po. That is the dead faith, no? Or we may say, gamitin na natin, a counterfeit faith, no? Kapag patay yan siyempre po, walang buhay kapag ka po ganun Ayaw ng Panginoon ng ganyang klase po dead faith po na yan. Now, the second type of faith, no, ay wala pong iba. Ito po, medyo mabigat po ito. The demonic or diabolic type of faith. Wow, grabe, no? Tindi po nito. Let's read this, no? In the book of James chapter 2 verse 18 and 19. James chapter 2 verse 18 and 19. Yeah! A man may say, thou hast faith. Pwede raw sabihin ng isang tao,
na meron siyang pananampalataya, and I have works. Ayan, may gawa rin ako. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. Verse 19, thou believest that there is one God, thou doest well. Abay, mabuti yan. Basta naniwala ka sa isang Diyos. Mabuti yan, kapatid kaibigan. Ito, hindi niya po sinabi po masama eh. Ayan eh. Na maniwala ka sa isang Diyos. Mabuti. Sana kung ito'y masama, sinabi sana rito ni James, thou doest that there is one God, that is bad. Yun. Wala naman pong sinabi pong gano'n. Ang sabi, thou doest well. Okay, bakit? The devils also believe and tremble. Grabe, no? The devils also believe and tremble. Siguro po, ito po sabihin po natin pagpapaalala sa lahat ng mga mananampalataya na medyo hindi po ganun kaseryoso sa kanilang pananampalatayang tinanggap sa ating Panginoon, no? You know, James reminds us that even the demons or even the devil possess that type of faith. Bakit ko po sinabi? You know, like for example, even the devils, no, the demons, no, the devils or the demon, because in King James, devil lang ginamit. In some translation, demons. Parehas rin naman po yan. Parehas po na nasa panig po yan ng kadiliman. Ayan. Okay, no? So, demonyo o diablo, parehas lang po yan. Now, tignan po niyo. Sabi po, they believe in God, sabi po ni James, no? Naniniwala po eh. Imposible namang hindi maniwala sa Diyos yan dahil sila ang kauna-unahang nakakita po, no? Sa ating Diyos na makapangyarihan sapagkat sila isa sa mga naunang nilalang ng ating Panginoon. Definitely, they have their own experience na nakita nila yung Diyos. At kaya nga dahil nakita nila ng sarili nilang mga mata, now I want to remind each and every one of you, bago po sila maging demonyo, mga anghel po yan ng ating Panginoon na mga nagpupurit, sumasambat, naglilingkod po sa Panginoon. Mga tagapaglingkod yan ng ating Panginoon Diyos. Nung umpisa po, nang hindi pa po sila nagkakasalat, nagre-rebelde, tagapaglingkod sila. So nakita nila yung Diyos na nubalang sa kanila at nagbigay sa kanila ng pagkakataon na makapaglingkod. Pero kita ninyo, dahil sa nakita nila, makinig po tayo maigi, alam nila na hindi po dalawa. Ayan. At hindi po tatlo ang Diyos. Okay? So, malinaw po yan. Nakita kasi nila. Hindi, bago sila maging demonyo, bago sila maging diablo. No? Bago yung diablo, si Lucifer, no? Si Satanas, bago yan maging diablo, yan po yung mga tagapaglingkod sa ating Panginoon. Pero nakita nila ilan ng Diyos, kaya alam nila kung ito'y dalawa, tatlo, lima. Ayan. Sila nakakaalam din. Kaya lang, alam nila. That is why they believe in God, no? Kita ninyo, paano ko po ba ito sasabihin? Pasintabi po, no? Sa mga ateista, sa mga hindi po naniniwala po sa Diyos. Isipin po ninyo, wala pong demonyo po na ateista. Ayan, ha? Okay, ha? At wala pong demonyo na agnostic na tinatawag po para po sa kanila. Because they even the devils or the demons, they even believe in Christ's deity. Kahit nga po sa pagka-Diyos ni Kristo, pinaniniwalaan po ito ng demonyo. Written in the book of Mark chapter 3 verse 11 and 12. No? At ano pa po? They also believe in the existence, no? Of the place of punishment called hell. Naniniwala sila. Alam rin po nila yan. Isipin po ninyo. Demonyo, pinaniniwalaan po nila at naniniwala rin po sila na si Jesus Christ will be the judge, no? As stated in Matthew chapter 8, verse 28 to 29. So, itong demonyo po, marami pong pinaniniwalaan po ito sa ating Diyos na buhay. And therefore, makinig kayo, bakit ko po sinabing sila naniniwala? Because bago po sila maging demonyo, sila po yung mga tagapaglingkod na nilalang ng ating Panginoon. Mga anghel po yan. Sumasamba din po yan, nagsaserve din po yan, nung hindi pa po yan tumatalikod o nagre-rebelde sa ating Panginoon. But we all know that they rebel against God, so kaya sila ay naging, yung sumama po sa rebellion po na yun, naging demonyo po na yan. Now, what type of faith do demons have? Anong klaseng pananampalataya meron po ito, no? So, kung paano nakita po natin na yung ibang mga tao merong tinatawag na dead faith or as I have mentioned earlier, yung counterfeit faith po na yan, that dead faith or counterfeit faith po na yan was touched only by in his intellect. Yung kanyang pangkaisipan lang ang siyang
ang siyang naaabot, ang nahahagip, no, ang nahihipo, no, yung isip lamang po pag sa dead faith. Pero kapag ka po demonyo na po, pareho po eh. Kita niyo binanggit, they believe and tremble. So, ano po ibig po sabihin? They were touched also in their emotions. Ganon po yan, no? So, kung titignan natin that this type of faith po na ito, itong demons or the demonic or diabolic faith po na to na tinatawag, this is one step higher than dead faith. Kasi sa dead faith, isip lang, intellectual lang. Pero ito, isip at puso ang nadadali po pagka po yung demonic and diabolic faith po na ito. Ang tanong, will this kind of faith save? No? Can this kind of faith save po? Pwede po bang makapagligtas po ito? Definitely. Hindi na naman ang sagot po natin dyan. Hindi po yan makapagliligtas po. No? Bakit ko po sinabi? Because pag sinabi po nga tunay na pananampalataya na makapagliligtas lamang po, it is something visible and discernible. No, meron po tayong makikita, meron pong buhay na makapagbabago. James chapter 2 verse 18 on your screen. Ayan, makikita niyo po, no? Yeah. A man may say, thou hast faith and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. Yan ang sabi. So, being a Christian, it entails or it involves trusting in Christ and living for Christ. Hindi po pwedeng maging mananampalataya ka, kapatid kaibigan, ay kayo hindi mawawalan ka ng wala kang pagtitiwala at hindi ka mamumuhay para kay Kristo. So you have to receive that life. And then after receiving that life, ito po ang sequence yan. You will receive life from God, and after receiving that life from God, your life will be changed and you will have to reveal that life. Yun. Ipapakita mo eh. You have to show that life. You have to reveal that life, no? So, ang tanong, eto po, do we have this type of faith po na to? Definitely, siyempre, sasabihin natin, demonic o diabolic yan. Huwag yan. Okay. Alam nyo, kapag kaya meron lang tayo, naniniwala lang at nararamdaman lang po natin yung tamang bagay, parang ganon din po yan. Kung ang ating paglilingkod sa ating Panginoon, if it will not go above and beyond, meaning wala kang tinatawag na growth pagdating dun sa tinatawag na service mo sa Panginoon, hindi ka nag-grow, kumbaga walang second mile eh, parang ganun eh. Adhering to the correct doctrine sa intellectually lang or yung experience mo, parang emotion lang, para umating ka. Minsan, parang ganun. Wag ko kayo magagalit kapag kami mga mananampalataya na kapag ka po merong pagsamba po, linggo-linggo, at ang kanyang katwiran at lumalabas po, ganito po, wag po kayo magagalit, ha? Parang feel ko na gusto ko mag-church ngayon. Ayan. Tapos, sa susunod po na nagawain, susunod na corporate service, parang hindi ko feel mag-church ngayon. Alam nyo na kapag ka po ganyan. Bumase sa emosyon, bumase sa nararamdaman, ay hindi po yan ang pananampalatayang nararapat. So, that is why, tinatalakay po natin ito sapagkat dito pupunta na po tayo dito sa third type of faith. And what is this? The dynamic faith. Ayan, praise the name and glory to Jesus. Okay, let's read this in James chapter 2 verse 20 to 26. James chapter 2 verse 20 to 26. But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead? Was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? Seest thou how faith wrought with his works? And by works was faith made perfect. And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Verse 24, Ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only. Likewise, also was not Rahab the harlot justified by works when she had received the messenger, and had sent them out another way? For as body without the spirit is dead,
So, faith without works. Again, ulitin ko po. So, faith without works is dead also. Yan ang sinasabi pong gano'n. No? Praise the name of Jesus. So, kaya makikita ninyo, ito malinaw po, no? Ang tanong, itong dynamic faith na ito na binabanggit ko, what type of faith is this dynamic faith na ito na sinasabi ko? Okay, in Romans chapter 10 verse 17, listen to this, no? Basahin po natin maigi, no? Okay, you know, that type of faith is founded and based on God's word, no? Let's read this, no? In Romans chapter 10 verse 17. Romans 10:17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Okay. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ano ibig po sabihin? Because the totality of man is involved in this dynamic faith po na to. When you say totality of man, ano po ito? Siyempre po, no, bago ko ibigay po yan, tignan po nyo, yung dead faith, ang apektado lang po yung intellectual. Now, pagka demonic or diabolic faith po na tinatawag, ang involved naman po rito, mind and emotion, kasama po yan. Pero itong dynamic faith po na ito, kasama po intellect, emotion, at saka po yung will po natin. Bakit ko po sinabi? Because, listen to this, no? Our minds, no, comprehends, understands the reality. Now, yung truth po na kung saan dinidesire po natin, no, na nakikita natin dito sa salita ng ating Panginoon, tayo po'y natutuwa sa ating po mga puso, and that is why the truth is acted upon by the will. So therefore, no, through saving faith, no, it leads to action. So hindi lang po ito intellectual reflection, hindi lamang po siya case of emotionalism, kundi this will lead to obedience to God, of course, and obedience in doing good, na ang ating gagawin po ay yung mga mabubuti, no? Like for example, para maintindihan po natin, no, si James po, ni-refer po niya yung two well-known na Bible character, no? And that is Abraham and Rahab. Itong dalawa po na to. Si Abraham at saka po si Rahab, no? Tignan po ninyo, no? Itong dalawa po na to. Magkaiba po ito pong dalawang tao po na ito. First, si Rahab po, Gentile, no? Pangalawa po, si Abraham, no? Siya po he was the father of the Jews, no? Next, no? Si Abraham, siya po ay godly man, no? Whereas ito pong si Rahab naman, a sinful woman, a harlot. When you say harlot sa Bible po, no? Ang harlot po, prostitute po yan in our modern day times na tinatawag po yan, no? Sa King James na Tagalog, ang tawag po dyan, patutot, no? Or pakakak na tinatawag po na yan. Yan po ang pagkakabanggit. While Abraham, tignan po ninyo si Abraham naman, ang sabi ni James, no, and also as described by the Bible, he was called the friend of God. Ito namang si Rahab, she belongs to the what we may say to the God's enemies. Ayan, kalaban ng Diyos yung lahi po nitong si Rahab po na ito. Pero ano po yung common ground po nito pong si Abraham at saka po itong si Rahab po na ito? Ito po, both of them, Rahab and Abraham, or Abraham and Rahab, both of them, they had this what we call dynamic faith, which is the saving faith na tinatawag po na yan. Amen. No? Bakit ko po sinabi po? No? It is because si Abraham, ipinakita niya sa pamamagitan ng kanyang gawa, yung kanya pong pananampalataya, the saving faith po na ito, as stated in verse 20 to 24 nitong James chapter 2. While si Rahab naman, dinemonstrate niya rin yung kanyang saving faith, no? Saan po? In verse 25 to 26. That is why these biblical or scriptural passages po na ito po ay nagtuturo po sa atin that faith that is not accompanied by works is dead faith. Patay ang pananampalataya po kapag po ito wala pong kalakip na gawa na tinatawag. And that faith only, na binanggit po na to, it cannot justify one. Bakit ko sinabi? James chapter 2, no? Let's read this in James chapter 2 verse 20 and 26. But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead?
For as the body without the spirit is dead, so faith, ayan na, without works, so faith without works is dead also. James chapter 2 verse 24. James chapter 2 verse 24. Ito po ang pagkakasabi. Ye see then how the works you see then how that by works a man is justified, not by faith only. Yun ang binanggit po. Not by faith only. So, dito nyo makikita, yung tinatawag po na faith po na to, nagiging perfect. By the way, yung perfect na binabanggit po dyan, hindi po ibig po sabihin yan, yung sakdal dalisay na wala pong pagkakamali. Complete po. Yan ang ibig po sabihin ng perfect po na yan. Kompleto, walang kulang, puro. Yan ang ibig po sabihin niyan, purong-puro po talaga. Okay, let's read this, no? In James chapter 2 verse 22, ito po ang pagkakasabi, seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect. Ayan, that is King James Version. Now, let us read this in another translation, in EXB translation or Expanded Bible Translation. See, so you see that Abraham's faith and the things he did, yung mga ginawa niya, ano yung things he did? His works, no? Work together. His faith was made perfect. Ayun na. His faith was made perfect. Yung perfect ko, ano ibig sabihin? Complete. Paano naging complete? Yung perfect niya, by what he did or kung ano yung ginawa niya. So that is why napakahalaga. Inseparable po yan. Hindi po pwedeng pag-iwalay yung faith and works. Ibig sabihin, kinakailangan po may evidence po yung ating pong tinatawag o kiniklaim na pananampalataya po na yan. That is why, each professed Christian, you must examine your own heart, no, and life to ensure that they are true saving faith, which is the dynamic faith na siyang binanggit nga po natin, no? You know that Satan is the great deceiver, and one of his tricks, one of his deception na ginagawa po or tricks nga is imitation or counterfeiting po na yan. So kung makakakumbinsi po siya ng isa na makapagpakita ng maling pananampalataya, of course, siyempre po, parang nanaig na rin po siya nun. Parang nakontrol niya na rin po yung tao po na yun. There are a lot of things na talagang dapat na mapag-isipan po natin at i-considera po natin yung ating pong pananampalataya po na yun. And you have to be sure, no? Listen to this, that not every Christian have the same level of faith. Kagaya na napag-aralan natin nung last week, no? Talaga, meron pong measurement yung pananampalataya po na yan. And those who have more time para po makapakinig, makapag-aral ng salita ng ating Panginoon, nadadagdagan po sila, lalo na nadadagdagan ng tinatawag na pananampalataya. And that is why napakahalaga po sa atin po ng pakikinig po at pag-aaral, pagsisiyasat ng salita ng ating Panginoon. Napakahalaga po niyan, kapatid kaibigan. So, having said that, no, may our prayers be like one of the prayers of the psalmist, no, especially in Psalms 139 verse 23 to 24. May this be our prayer, no? Ano po ito? Itong panalangin niya po na ito. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties. Ayan, lahat ng may anxieties, no? Magandang gabi po sa inyo pong lahat. Try me and know my anxieties and see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Praise the name of Jesus. So, purihin po ang ating Panginoon, at sa gabi pong ito, hanggang dyan na lang po ang ating pong pag-aaral para po sa tinalakay po nating the three types of faith po na ito. If you have any questions, any comments, disagreements, or amens, no? Please feel free to comment below, and if you have any enlightenment, encouragement, or inspiration about this video, about this online service po na ito, kindly also leave your comments here, no? And thank you for joining us here in our TNT online service. Until next week, I speak blessing, power, and favors, and provision to each and every one of you. So, well, that's the word of the Lord for tonight here in our TNT online service. Until next week, God willing, this is Pama speaking for Jesus Christ. One God, one gospel church, saying, may the peace of God, which surpasses all understanding, guard your mind and heart through Christ Jesus our Lord. God bless.